Nag-comment nga itong si PBBM tungkol sa Unity. Personally, mga kotsero, ako, I believe na wala ng Uniteam. Ipe-premise ko muna siya. Kasi mga kotsero, ang Uniteam has never been about the alliance of political parties. No, it's not about that. Kasi nakasulat sa balita. Uniteam still intact, sabi ni PBBM. Nothing changed after VP Sara left the cabinet, says Marcos. Or President Marcos. Sinabi niya sa isang ambush interview kanina. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Game. Kahit tinanong ng Pangulo, hindi anya nagbigay ng rason ang Vice Presidente sa kanyang pagbibitiw sa gabinete. Nagkomento rin ang Pangulo tungkol sa Uniteam at pagtakbo ng mga Duterte sa Senado at sa pag-aakwit kay dating Senador Laila de Lima. Nakatutok si JP Soriano. She didn't give any reasons. Di na umano nagdetalye pa si Vice President Sara Duterte pagkaabot nito ng resignation letter. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, move on na dapat kaya mag-aanunsyo na siya ng bagong Education Secretary. By the way, I think para sa akin lang naman. I think si Sara owed PBBM an explanation. Lakas makapiolo. Ano yung linya ni Piolo dun sa ano? Yung movie niya kasama si Tony. I need an explanation. I need an acceptable explanation. Si Sara should have given an explanation. An acceptable reason, no? Taiken pala. I need an explanation. I deserve an acceptable reason. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. He does. Kasi he practically, being the chief executive, he's the boss. Diba? Kapag magre-resign ka, you tell the boss why. Kahit irrevocable yan. Tatanggapin naman yan eh. I think si PBBM, at courtesy man lang, diba? Kahit courtesy na lang. Kasi pwede naman niyang sabihin kay PBBM, sabihin niya, okay, sige, Mr. President, sa'yo ko lang sasabihin na kasi ano mo naman yung nangyari, ganyan. Pero huwag mo na lang ikalat sa iba, tayo na lang mag-usap. Sa atin na lang yun. Pwede naman ganun eh. Si PBBM is a very decent person. Malamang sasabihin lang niya sa press, oo, sinabi niya sa akin and it is not for public consumption. Sa aming dalawa na lang yun. Kilala naman natin lahat si PBBM na ganun eh. Kailangan ni PBBM yun. And I think nakakabastos yun. Kasi kahit hindi mo na lang kahit hindi mo na lang tignan na presidente si PBBM, kahit kaibigan na lang, kung talagang kaibigan ang tingin mo sa kanya eh. Diba? Paliwanag mo kung bakit magkaibigan kayo eh. Sasabihin mo sa aming mga Pilipino na sa tingin ko, magkaibigan pa rin naman kami personally ni PBBM. Come on. Sasabihin mo ng ganun tapos hindi mo maipaliwanag kahit sa kaibigan mo kung paano kayo aalis. Ano ka ng tipaklong? Kung bakit ka pala aalis. Kahit as a friend na lang eh. Huwag lang kayo magbabagyo ah. Paliwanag ka. Kaibigan mo eh. Tapos, lalabas ka sa press, sasabihin mo, I think magkaibigan pa rin naman kami personally ni PBBM. What the hell? Buisit. Ngayong linggo, I asked her. Mali, Bong, hindi Roque as a friend, Roque as an assistant. Sabi kasi ni Bong, Roque as a friend. Hindi, kailangan niya assistant, hindi friend. Wife nga, wala eh. Wife nga, wala eh, friend pa.
Tuloy na natin. If there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did not What the hell? force the issue. What the hell, di ba? Huwag na natin pag... What the hell? Diyos ko. Huwag na lang natin pag... Magre-resign ka, huwag na lang natin pag-usapan. Hilang bastos talaga. Parang wala talaga sa dugo ng mga Duterte yung pagiging ano yan, no? Courteous. Kahit courtesy na lang, wala eh. Dahil tumakbo bilang magkatiket noong 2022, tinanong ang Pangulo kung buo pa ba ang unit team? As the parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Ang tinutukoy niya ay ang mga partido sa alyansa, kabilang ang kanyang Partido Federal at ang Lakas CMD na partido ng bise noong eleksyon 2022 hanggang noong 2023. Pagdiin ng Pangulo, hindi nila kaalyansa ang partido naman ni dating Pangulong Rodrigo Right. Duterte. The PDP was never part of the unity team. PDP was never part of unity team. Correct. Kahit na nung eleksyon. Totoo. So it does not change anything for the unit team. Kaya nga tigas ng mukha ni Robin, di ba? Tigas ng mukha ni Robin. Nakikisakay siya sa lahat ng campaign ng unit team. Kaya explanation niya, sabi ni Sara, sumama daw ako. Kinausap ko si Sara, sumama daw ako, etc. etc. Okay. Pero PDP ka pa rin. At wala kayong alliance with the unit team. Kasi unit team, during that time, was the alliance between tao dito? PFP tsaka Lakas CMD. Si Sara nga naglakas eh. Umalis siya ng HNP, lumipat siya ng Lakas CMD para makapasok siya dun sa unit team. Kaya nakakatawa to si Robin Padilla, tuwing campaign, nandoon siya. Hindi niya kasama yung... Tsaka si Roque pala. Si Roque ba? Si Roque ba nag-PDP or independent? Tapos ngayon, gaganyan-ganyan sila, di ba? Palibasa nakapwesto na. Anyway, tuloy natin. Yun man, kaalyansa nila noon ang hugpong ng Pagbabago Regional Party ng Vice Presidente na hinihingan namin ng reaksyon sa mga binanggit ng Pangulo sa report na ito. Sabi ng Pangulo, sa election season, magkakaalaman. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. Kahit nga ang sinasabi ng bise na planong pagtakbong senador sa 2025 ng dating Pangulo at ni Davao City Mayor Baste at Congressman Paulo Duterte sa Oktubre rin, magkakaalaman. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really have no reaction to it. Besides, it's still early. The only real situation will become clear in October sa filing. Then we will see really kung tatakbo ba talaga. That's true. Nakakatawa na hinihingaan na lang ng reaction si PBBM doon. No? Anong gusto niyo i-react ni PBBM? Na pro siya o anti siya doon sa collab nung mag-aama? I mean, seriously, anong hinaharap nyo kay PBBM? Collab talaga. I mean, anong hinaharap nyo kay PBBM pagdating doon? Anong hinaharap nyo kay PBBM? Of course, he won't have a comment about it. Kasi PBBM is a class act. Hindi siya magko-comment tungkol dyan. Kung si Digong pa ang tinanong nyo. Meron siya, halimbawa, presidente si Digong, tapos ang magsasama sa isang ticket, mga kaaway niya sa politika. May masasabi yun. Sabi yun, putang yun na. I hate drugs. Sorry, Lord. Example lang naman. Anyway, so yun. Mumura-murahin pa ni Digonggong yan. No, di ba? No election nga, tinawag niya PBBM, weak leader, di ba? Tinawag niya weak leader. Tapos, siya yung unang nagpasabog ng cocaine. Nando isang kandidato for president, nagko-cocaine daw sa aeroplano.
ba? Ay, nakalimutan ko yung brut-brut. Brut-brut. Di ba? So, what do you expect from PBBM? Anong gusto niyo sabihin niya? Na pro siya na, sige, gusto ko yan, nagsama-sama sila mag-ama. Yun ba inihintay niyo sabihin niya? Or inihintay niyo sabihin niya na, hindi, wala, hindi ako pabor dyan, dudurugin ko yan. Babangon ako at dudurugin ko yan. Di ba? Yung ba inihintay niya? No, of course he won't say those kinds of stuff. Si Digong pwede pa. Kasi walang yayon si Digong. Si Baste, pwede pa kasi walang yayin si Baste. Si Pulong, di ko pa siya nakikita mag-speech. So, the jury's still out on that one. Pero, yun. Si PBBM, don't expect him to badmouth anyone. Nung campaign nga sinisiraan na siya ng buong political establishment. Siya, tinatawanan lang yan. Tawa-tawa lang siya. Don't expect him to badmouth anyone. Pero, ang ang obvious dito is wala siyang pake. ang dito is, wala akong pake. Yun yung obvious dito, walang pake. Di, tumakbo sila. It's a free country. Sabi ni PBBM. It's a free country. Di, bahala sila. Tumakbo sila. Yun ang sagot they're allowed to do whatever they want. Di bahala sila. Kasi di ba? Kasi anong sasabihin mo? Ulitin, kasi mga kotsero, again, si PBBM is a class act. Nag-aral yan sa Oxford. Nag-aral yan sa Wharton. He's been with his mother and father sa iba't ibang foreign trips. Alam niya kung paano makipag-usap ng merong may dignidad. Marunong siyang makipag-diplomasya. Oo. Hindi siya katulad ni Digong. Si Digong walang kadiplomasya sa katawan yan. Pumapatay nga ng mga inaaresto yan So, para sila, sabi niya, it's a free country. They're allowed to do whatever they want. Although may mga nagre-react na yung mga hype man. Yung mga hype man ni Duterte. Exciting times daw, sabi ni Panelo. Exciting times! Wow! Exciting times. Exciting ba to? Wait lang. Exciting ba to? Ha? Exciting yan. Exciting ba yan? Bumabagsak na kayo sa survey. Anyway. Exciting times daw, guys. Exciting. Sabi ni Panelo. According to Panelo, former President Rodrigo Duterte and his sons, Davao City Representative Pulong and Baste, would emerge as the unstoppable demolition team. Ha? Talaga ba? Alam niyo yung mga hype man? Ano yung mga narinig niyo na ba yung term na hype man? Sa kasi, sa mga halimbawa sa Itbulaga or sa yung mga TV show or sa Showtime or sa bago mag-start ang show, merong isang taong lalabas. Usually mga komedyante, mga low-level hosts, etc. Lalabas sila para i-excite yung mga tao. Para bago mag-umpisa ng show, lahat ng tao nakangiti, lahat ng tao di ba? Happy, magulo, maingay, etc. Ang tawag doon hype man. Taga-excite lang ng mga tao. Yun yung ginagawa ngayon dito ni Panelo. Hype siya. Hype man. No, hindi pa nga front act. Yung front act pang yun, pang mga concert yun, yung front act.
Yung hype man, yun yung mga taga-excite. Taga ano yan, wala sila ibang gagawin kundi magpatawa, mamigay ng premyo, i-excite yung mga tao bago mag-umpisa yung taping ng isang show. Para kapag nag-umpisa na yung taping, di masaya na yung mga tao, magulo na, nagpapalakpakan na, mabilis, di ba? So, yun yung trabaho ng hype man. Yun yung ginagawa ngayon ni Panelo. Hype man siya. 3 Dutertes running for the Senate in 2025 is a political storm. What? How? That their detractors and those undeservingly clinging to power will not be able to contain and survive. Siya pa kaya nagsusulat na itong mga to? The Dutertes will be the demolition team. Na-imagine ko yung boses ni Attorney Panelo sa utak ko. The Dutertes will be the demolition team that will dismantle the vested political structures built by those who turn their backs on the people's welfare and interest and who focus on enriching themselves in office and transgressing the constitutional rights of individuals and entities. Ay, wow. Hype na hype. Hype na hype tayo dyan, sir. Hype na hype talaga. Hype ka. Hype na hype ka talaga. Exciting daw. Exciting new political ball game. Ito yung nakakatawa sa sinabi ni Panelo na-orphan daw ang sambayanan nung nawala si PRRD sa presidente, sa pagka-presidente. Na-orphan daw. Ibig sabihin nawala ng tatay, ganun ba? Nawala ng tatay Digong, yun ba yung sinasabi nyo? Mawala ka na lang. Parang absentee father. Parang absentee father eh. Mawala ka na lang, huwag ka nang bumalik. Eto pa. Sabi naman ni Robin, may kakampi daw sa Senado. May kakampi daw. Parang hindi niya napapansin si si Bongo tsaka si Bato de la Rosa. Magkakampi kayo, di ba? Tsaka si Tolentino. 4 kayo dyan eh. Ay, nalaglag telepono. May nagagalit sa aking multo. Anyway, sabi ni Robby, napakagandang balita noon. Para sa akin, magkakaroon ako ng kakampi sa Senado bukod kay Senator Bongo, Senator Bato at Senator Tolentino. As if sure kayong mananalo silang tatlo no? Parang sure kayo mananalo. Alam niyo, ako confident. Ako sure ako at least isa sa kanila mananalo. Sure ako na isa sa kanila mananalo. Sure ako dun. At least one mananalo sa kanila. But all three, I doubt. Baka nga si Digong pa yung manalo eh. Siya lang ang mananalo, si Digong. Si Pulong kasi tsaka si Baste doesn't have the same, ano ba nasabi nito? Doesn't have the same charm as VP. So parang hindi, I'm not even talking about charisma kasi charisma is coming from from a proven track record of leadership. Doon ang gagaling yung charisma eh. Integrity, it comes from integrity. Pero yung I'm just talking about charms. Charms lang. Yung pagiging yung pagiging approachable, amiable, and ganun lang. Approachable na lang. Approachable and amiable. Walang ganun yung dalawa eh. Walang ganun yung dalawa. Kapag nakita mo yung dalawa, si Baste at si Pulong, ang unang-una mong iisipin kay Pulong, mayabang. Unang-una mong isipin naman kay Baste, sanggano. So parang mau-off ka eh. Kung di mo sila kilala, kung di ka taga Davao City, mau-off ka eh. Suplado o parang ganun. Si Pulong, ganun yung dating niya eh. Medyo suplado na mayabang na ganun yung dating niya. Ang dating naman ni Baste, and we're just talking about yung first impressions Dating naman kay Baste, mukha siyang sanggano na parang
wala ka lang magawa sa buhay mo kaya ka tumatakbong senador. Parang ganun eh. Parang ganun yung dating. I'm pretty sure si Digong, he could win. He could win. Baka mag-place pa yan, baka mag-number somewhere in the 2 to 5 in the 2 to 5 placement standing. Si Digong. Pero yung dalawa, I doubt. Malabo. Lalo na kung yung mga kalaban nila, yung mahuhusay talaga, si mga batikan ng senador. Tsaka, kasi kung lalaban tulad binanggit ko kahapon, si Lacson, si Soto, yung mga ganyan, wala silang laban doon. Lalampasuhin sila nun. So, kung tutuloy silang tatlo, which I doubt will happen, hindi yan matutuloy na silang tatlo. Baka si Pulong pa. Baka si Pulong or si Baste. Pero I'm banking on Pulong. Feeling ko si Pulong ang talagang dyan. Ang talagang nila. I-front nila. Hindi si Digong, hindi rin si Baste. But let's see. Pali natin dalawa, di ba? Si Digong will probably not push through. Pero si Digong kasi kahit hindi siya tumakbo, kahit hindi siya mag-campaign, mananalo siya. Kahit hindi siya kumampanya. Ganun kalak. Si Digong lang. I'm not saying that Duterte, yung partido ng Duterte. Si Digong lang, as in him, as an individual person, kaya niya yan. Kahit hindi siya kumampanya. Let's be real. Pakatotoo tayong lahat, guys. Kaya niya yan. Kahit di siya mag-ikot-ikot para mangampanya, kaya niyang manalo. Basta si Digong lang. Si Sara possibly kaya niyang mag-isa, but hindi rin. Kailangan niya ng malakas na kakampi, kaya nga pumasok ng unity team. So, but I agree with PBBM na sinabi niya na sa October tayo magkakaalaman. Right now, I think it's just kumbaga sa nagche-chess. Bawa, may dalawang partido nagche-chess. Kung tapos natatalo na yung isa at wala na siyang choice, guluhin mo na lang yung lamesa. Tapo mo yung lamesa ganun. Talo ka na eh. Tapos ulit. Tapos ulit ka na lang ulit. Pero kung, again, mga kotsero, kung maganda yung lineup nung admin, as in maganda talaga yung lineup niya, hindi makakapwesto yung tatlong yan. For sure. For sure yan. Hindi makakapwesto yan. Pero inaangkin na nila si parang may talks na rin yata na isasama nila si Pacquiao sa slate nila. Parang may ganun. Yung isang Villar will also be running under their slate. Yun ang chismis. Yung isang Villar kaso nationalista yun. If I'm not mistaken, nag-uusap na ang PFP at ang nationalista. So, most probably, yung isang Villar, kasi bababa na yung nanay eh. At ang pinupwesto ngayon, yung isa, yung Camille Villar, siya yung pinupwesto ngayon. So, malamang sa malamang, yun, papasok yun sa sa line-up ng admin. Although pinag-aagawan daw eh, yung mga Villar. Kasi syempre, yung Villar, may loyalty yun sa mga Duterte eh. Hindi natin alam kung bakit. So, most probably, makakasama niya yun under their slate. Kaso nga lang, NP silang lahat. So, paano? I don't know. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun. Tapos, sino ba? Cayetano, syempre, for sure. Si Pia Cayetano will most likely join the Duterte camp. Si Pia Cayetano. Kasi, yung kapatid eh. Sino ba? Yun yung mga yung mga lumalabas sa pangalan ngayon eh. Si Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Lacson, Soto. Yun pa lang yung mga lumalabas sa pangalan eh. Anyway, ito naman yung comment ni Lacson. Sabi ni Ping Lacson,
The apple doesn't fall far from the tree. Like the father, the daughter believes that part of wise and smart politics is to confuse and keep them guessing. Create an issue that evokes discourse, thus accomplishing awareness while getting a glimpse of the pulse of the electorate. That said, I don't think there's any firm decision made by any of the three Dutertes. Ay, nako. So parang sinasabi dito ni Lacson na, hindi, wala yan. Drama lang yan. Nanggugulo lang si Sarah. Lang yan. Yun yung sinasabi niya. Pasimple to si Ping Lacson eh. Pasimple! Pasimple ang wala. Sabi lang niya, si Sarah, nanggugulo lang. Oo, gusto lang gumawa ng issue para pag-usapan. At the same time, alamin ng tawag dito, pulso ng taong bayan doon sa kanilang sa kanyang sinabi. So ngayon, mga kotsero, dahil kaya nga sabi ko kahapon nung tinapik natin si Trillanes, dahil dyan sa in-announce nga ni former Senator Trillanes na magsanib puwersa daw ang liberal tsaka ang Marcos. I mentioned yesterday na parang premature yung ganung galawan. Premature yun. Premature. Kasi kapag nag-react ka ng ganun, you are basically giving into what the Dutertes want. Yun ang gusto nilang gawin eh. Yun ang gusto nilang gawin. Ang gusto nila, makuha yung pulso ng kung paano magre-react ang taong bayan. Diyan, para makapag-strategize sila ng maayos. So, kaya nga maganda yung reaction ni PBBM. Sinabi niyo, di gawin nila. Yan lang sinabi ni PBBM. Di gawin nila. Magsama-sama sila. Karapatan naman nila yan eh. Oh. Hindi ngayon alam ng Duterte camp kung ano yung strategy ng administration. And I think, to be fair dito sa mga dilawan, that has been their Achilles heel. Yun yung lagi nilang problema. They're very reactive. They're very reactive. Ngayon, nababasa ka tuloy kasi reactive ka eh. Dapat poker face ka. You treat this game, you treat the political game just like poker. Huwag kang magpapakita ng emosyon. Huwag kang papakita kahit ngumiti lang yung kaliwang bahagi ng labi mo, huwag mong papakita yun. Kasi, malalaman ng kalaban mo kung ano yung iniisip mo. Dapat, you should have been, or yung dilawan, they should have been quiet about it. Huwag nyo muna ipakita, kasi yun nga ang gusto nila mangyari. Yun ang gusto mangyari ni Sarah, mag-react ang mga tao. Hayaan nyo lang kami mag-react. Kasi wala naman kaming investment sa politika. Hindi naman kami invested sa political career nyo. Hayaan nyo lang kami. Hayaan nyo lang kami mag-speculate. Kami na lang. O ngayon, alam ba ng Duterte camp kung ano yung strategy ni PBBM? Hindi. Hindi nila alam. Bakit? Hindi sinagot ni PBBM. Wala siyang sinagot. Ang sinagot lang niya, di bahala sila. Di bahala sila, di ba? Bahala sila. Kung gusto nila yan, di bahala sila. Ganun. Huwag niyo mapansinin ang mga drama ng mga Duterte. Kasi pag pinansin nyo yan, wala. Olats kayo. Makikita nila yung strategy nyo. O di ngayon, alam na ngayon ng Duterte side yung strategy ng mga dilaw. Strategy pala nila, makikipag-alayan sila sa sa administration. And that has been, to be fair sa mga dilawan, that has been your weakness for the past 6 years. Nag-a-announce kasi kayo ng gagawin nyo. Gawin nyo na lang. Tapos magkagulatan, di ba?
Gawin nyo na lang sa magkagulatan. Ngayon, kung kami magre-react, mga nasa social media, mga political analyst diyan sa labas, kung kaming mga nasa social media, etc. Ayan nyo na lang kami. At least sa amin lang. Di ba? Hindi nila makikita yung strategy nyo. Maski sa admin, wag nyo papakita yung strategy nyo kahit ano mangyari. At saka ako parang itong sinabi ni Lacson is giving too much credit kay Sara. No, nanggaling yan kay Digong. Si Digong, kay Digong nangyari, kay Digong nautos yan. Sinabi niya siguro kay Sara, "Oh, Inday, sabihin mo sa press. Sabihin mo sa press na ganito yung gagawin. Tingnan natin kung ano mangyayari." Diba? So, most probably, mga kotsero, yung Dilawan has fallen into the trap of the DDS. And again, it's always been the case sa kanila. It's always been the case. Laging ganun. Ako so far, meron akong 4. Kung tatakbo silang senador, meron ako 4 na nasa lineup ko. Si Soto, Lacson, Gibo, kung tatakbo siya, tsaka Honasan. Silang 4. Kasi yung mga si Honasan, yung 3, si Honasan, si Lacson, si Soto, mga batikan ng senador yan eh. Mga batikan ng senador yan. So, alam na nila yung gagawin pagdating dyan. Si Gibo naman, alam nyo mga kotsero, sabihin nyo nang wala siyang tao dito, wala siyang charms. Very dry ang kanyang personality, pero napakahusay, napakatalino, napakagaling. Sayang nga, hindi siya nanalo senador itong nakaraan. Yun yung yun yung problema naman kung makakaabot kay Senator Gibo, kay Secretary Gibo. Nothing against you. In fact, gusto ko yan si Sec Gibo eh. Pero yun lang talaga ang kulang sa kanya, wala siyang appeal. He's very ayoko sabihin masyado siyang professional, pero parang ganoon yung dating. masyado siyang professional. Parang ganoon yung dating eh. Wala akong ibang maisip na word. Parang ang hirap niyang ma-reach. Ganon. Parang ang hirap niya ma-reach. Ganon yung dating eh. Uptight, siguro. Probably uptight is the word, but to some people, ako I can appreciate it sa akin. Kasi, di ba? Pero yung masa, hindi ganon eh. Ang gusto ng masa, yung medyo probinsyano, yung ala Coco Martin eh. Mga ganun yung gusto ng masa eh. Mga ala Coco Martin. Kung sino man yung humahawak ng, balik tayo kay Sec Gibo. Kung sino man yung humahawak ng PR ni Sec Gibo, you have to make some changes. Kung tatakbo siya, which I doubt na tatakbo siya ngayon kasi kung tatakbo man siya ngayon, parang late na eh, no? Parang late na. I think ang priority niya ngayon is yung DND, pagiging DND secretary talaga. Feeling ko yun ang niya. Mukhang di siya tatakbo eh. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulito ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?